kaibigan, welcome back sa ating channel. Comparison video ulit tayo. Ang i-compare natin is yung dalawang top of the line ng Toyota Fortuner at itong Toyota Hilux. So GR Sport variant sila. Ganyan ang itsura ng GR Hilux at yung sa Fortuner naman ay ganito rin. So i-compare natin sila kung alin sa kanilang dalawa ang mas maganda or mas sulit, pick up or SUV. Hopefully magustuhan nyo itong simpleng comparison video natin. Ganyan ang driver entry or view ng GR Hilux. Tignan naman natin itong driver entry at view ng Fortuner na GR. Ayan, ganyan din ang itsura. Almost the same mga kaibigan. Pati yung design ng headrest almost the same. Sa orientation at design ay halos parehong-pareho. Pati yung design ng dashboard at orientation ng driver at passenger. So, sa likod, second row is ganito yung itsura sa Fortuner. Ang lacking nito is yung sa grab handle niya. Diyan hahawak yung pasahero kung aakyat siya. The usual yan ang experience natin sa Fortuner. Sa legroom ay medyo maluwag. So yan ang seating configuration. 60-40 split. At sa Hilux naman, ganyan din. 60-40 split din siya. Pero Benz type. Yung sa yung sa Fortuner is reclinable. So, itong Hilux ay merong grab handle. Yan ang gagandaan. Hindi hahawak dyan ang pasahero kung aakyat siya. Sa Fortuner, the usual dyan humahawak yung pasahero. So, nadi-disalign yung seat or yung backrest ng upuan. Okay, tignan natin ang pinakamalaking pagkakaiba or difference ng pick-up sa SUV. Although literal naman na ang difference nila is ang pick-up ay ganito, may cargo bed. At sa SUV ay walang cargo bed or upuan naman. Kasi 7-seater configuration ang SUV at 5-seater configuration naman yung sa pickup. Pero pag-usapan lang natin para dito sa comparison video natin kung alin sa kanilang dalawa ang sulit. So kung kailangan mo ng additional na 2 or 3 upuan para sa maliliit na tao or sa mga bata ay pwede rin. Ganyan yung knee room or leg room niya. Talagang hindi siya mauupuan ng malaki, ng matagal. Pang bata lang siya. At kung kailangan mo naman ng cargo space, ay ganyan naman ang configuration. Naka sideway na fold yung kanyang third row seat. At syempre sa Fortuner or sa SUV ay kasama sa loob ng cabin or included sa loob ng cabin yung cargo space. So ganyan yung view nila sa side at sa rear. Sa exterior design nilang dalawa ay almost parehong-pareho ang design, pati sa harap. Ayan, a combination of white and black. Siyempre kasi ang mga designers nito ay iisa lang. Mga designers ng Toyota. So, isa-isahin natin na i-compare yung mga features nila. Ganito yung gulong ng Fortuner GRS. Pareho dun sa previous model ng Hilux GRS. Ang suspension niya ay yung regular na suspension ng Fortuner. At ganito naman ang design ng sa GR Hilux. So, ang upper control arm nila ay almost the same pero yung coil spring nitong sa Hilux ay mas malaki. At ang gulong nitong sa Hilux ay 17 inch. Ganyan ang design niya. At pareho silang naka GR design na brake calipers. So, front and rear ay disc brake. Ganyan yung sa monoshock or shock absorber ng Hilux sa likod. At
Ganitong design ng sa Fortuner. Naka GR design na brake calipers din. 18 inch ang mags niya, wrapped in 265/60R18. At 17 inch naman sa Hilux GR. At ang suspension nito ay coil spring, pero mas maliit yung kanyang shock absorber. KYB brand yung kanyang shock absorber. At ganito naman sa Hilux, leaf spring, pero mas malaki yung kanyang shock absorber. Ang dalawang sasakyan na to ay parehong naka full size ang spare tire nila, so magandang feature. At sa pang-ilalim or sa chassis ay parehong naka ladder frame itong dalawang ito. Yun yung feature ng isang Toyota brand na talagang mapagkakatiwalaan sila sa under chassis nila sa pang-ilalim. Ganyan ang itsura ng Fortuner GRS sa harap. At itong dalawang sasakyan na ito ay merong Advanced Driver Assist System or the ADAS na tinatawag sa Toyota. So naka 360 degree camera at syempre, ang Hilux ay naka 360 camera rin. At meron silang radar para dun sa Advanced Driver Assist System nila. Yun yung camera or yung sensor niya. Nandun sa taas ng windshield. At syempre sa Fortuner, meron din yan. At sa harap nito mga kaibigan, yung sa may grill or bumper ay meron siyang sensor or yung tinatawag nilang radar. Yung advanced safety features and specifications ng mga top of the line na sasakyan ay nasa kanilang dalawa. Ang headlight nila ay parehong projector type na LED, pati yung kanilang fog light ay LED din. Pero para sa akin malabo ang ilaw ng Fortuner at saka Hilux. Compare naman natin ang interior nila mga kaibigan. Ang door opener nila ay parehong naka-smart entry system. Ganito yung sa Fortuner. Naka one touch up and down ang lahat ng windows. Yung power windows niya at ang brand ng speaker niya ay JBL. Sa Hilux, naka-smart entry system din at meron siyang design na ganito, na parang carbon fiber. At naka one touch up and down din ang kanyang power windows, all windows. At ang kanyang speaker ay yung regular na speaker ng Toyota. At pareho silang power adjust at retractable ang kanilang side mirror. So, ang driver seat ng Hilux GR is 6-way power adjust. Ganyan ang design ng upuan. Combination of Alcantara and leather ang kanyang material. Gated na 6-speed automatic. At ganyan ang kanyang infotainment system. Naka push start stop system. Yan yung shift on the fly na 2 high at 4 high. Pero pag 4 low ay hinto ka, mag-neutral ka. At lever type or the conventional na pull lever ang kanyang brake, handbrake. Yan ang design ng kanyang steering wheel. At ito yung magandang feature ng Toyota na cup holder. Naka auto dimming na ang kanyang rear view mirror at yung kanyang map light or doom light ay incandescent. At ganito naman yung sa Fortuner, LED na, mas malinaw. So, meron pa rin yung lagayan ng sunglass. At red stitching ang ginamit sa stitches nito. Para sa akin, itong location ng eco mode, power mode, at normal mode niya, pati yung sa switch ng traction control ay hindi maganda. Kasi yuyuko ka o titignan mo kung isi-shift mo siya. Naka wireless charger na rin to, itong Fortuner. At yan ang dashboard ng Fortuner. Red stitching din ang ginamit dito sa steering wheel niya. Yan yung mga control buttons sa camera at sa ibang features niya. Yan yung magandang cup holder, location ng cup holder ng Toyota. So 6-way power adjust din itong driver seat nito. At meron din siyang GR badge sa headrest. Sa Hilux is manual adjust ang kanyang upuan sa passenger. At ganyan ang design ng kanyang dashboard. At sa door panel ganyan naman. Tingnan naman natin sa Fortuner mga kaibigan. Naka-smart entry system. Door panel, ganito ang design. At sa upuan ng passenger is 6-way power adjust.
Ito ang isa sa lamang ng Fortuner versus sa Hilux. Sa dashboard configuration, pati sa materials na ginamit ay almost parehong-pareho sila. Pati sa seat design at seat materials ay halos parehong-pareho. Ang Fortuner ay JBL ang kanyang brand ng speaker. Pero dito sa door panel na speaker niya, hindi natin sigurado kung JBL ito. Tignan natin sa second row ng Hilux. So, ganyan ang door panel niya. At ang kanyang speaker ay ganyan, halos pareho. At ang isa sa malaking difference nila is the seat configuration ng second row. Sa Fortuner, ganito. 60-40 split pero mas maluwag ang kanyang legroom. At nare-recline siya. Sa Hilux is 60-40 split din pero mas maliit ang kanyang legroom. Bench type ang kanyang upuan. At yung kanyang legroom ay talagang makitid. Ito, ganito yung sa Hilux mga kaibigan. Bench type na 60-40 split pero meron siyang center armrest with cup holder at second row aircon vents. At ang Fortuner, syempre meron ding center armrest with cup holder at ang kanyang aircon vents ay ceiling mounted. Compare natin ang price nila. Ang Fortuner GR Sport is 2,656,000 pesos. At ang Hilux GR Sport naman is 2,480,000 pesos. So meron silang price difference na 176,000 pesos. Sa price difference na 176,000 pesos, meron kang sasakyan na 4x4 pareho, 6-speed automatic pareho. Meron silang 2.8 liter na diesel engine na pareho. Almost pareho sa horsepower at sa torque. At ang pagkakaiba lang nila is yung talagang yung feature or yung talagang purpose. So kung gusto mo ng SUV na priority mo ang mga pasahero ay Fortuner. At kung kailangan mo naman ang utility vehicle at pangkargahan is pick up naman siya. So preference at usage ang decision factor natin sa pagpili natin sa dalawang sasakyan na ito. Para sa akin, mas nakakalamang ang Hilux. Kasi base sa experience ko sa paggamit ng Hilux at sa Fortuner, ang driving comfort at yung passenger comfort ay parehong-pareho. Yung legroom, yung sitting position at configuration nila, vision at eyesight level ay parehong-pareho. Kasi para sa akin, experience ko is mas maganda yung high rider ang sasakyan mo. Lalo na pag gabi, hindi ka nasisilaw. At syempre yung ground clearance niya, lalo-lalo na sa mga bahaing lugar ay kailangan. Ang lamang lang ng Fortuner para sa akin is yung comfort ng mga second row passengers. Mas maluwag ang legroom at nare-recline siya. Pero sa third row ay halos naman hindi nagagamit ang third row. Kung malalaking tao ang sasakay sa third row ay hindi komportable. Sa mga bata pwede, malilit na bata pwede siya, nagagamit siya. So yun lang yung lamang niya na magiging 7-seater siya. Sa lamang naman ng pickup is yung cargo capacity, yung pwede mong maikarga sa kanya sa sa bed niya, cargo bed niya. So mas marami, kumbaga mataas, malaki, basta kasya lang dun sa width niya ay kayang-kaya niyang buhatin hanggang 1 ton pwedeng i-load sa kanya. At kung sa Fortuner kasi, kung kailangan mo ng luggage or compartment na pagkargahan ay ifo-fold mo automatic yung third row. So hindi mo na magagamit yung 7-seater niya. Kumbaga 5-seater na lang din siya. Pero kung safety naman ng karga mo ang pag-usapan ay mas safe dun sa Fortuner kasi nakalock siya at kasama dun sa cabin, naka-aircon. Hindi, kumbaga sa pick-up kasi ay kailangan mo pang bumili nung cover, bed cover, tsaka
pipiliin mo kung ano ikakarga mo sa kanya, lalo na kung mainit ang panahon. Base sa experience ko sa paggamit sa Hilux sa Fortuner, ang ma-advise ko is kung ang main purpose mo sa kanya ay gagamitin mo for family use, for travel, ay Fortuner ang kukunin mo. Pero hanggang 5-seater lang siya, lalo na kung may mga bagahe na dala, ay hindi mo magagamit yung pagka 7-seater niya. Pero kung the usual lang na gamitin mo, mag-isa ka or the usual dalawa lang kayo na sasakay, ay mas maganda ang Hilux kasi pareho lang yung ride comfort sa harap, sa passenger, sa driver. At marami kang opsyon na pwedeng ikarga sa cargo bed niya. Okay, maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Hopefully nakatulong ng konti itong comparison video natin kung ano ang pipiliin mo. Isang pickup ba o isang SUV? So sa forma ay wala namang pagkakalayo ang forma or itsura ng Hilux GRS tsaka Fortuner GRS. Kung sakaling meron akong pagkukulang o pagkakamali sa mga nabanggit ko dito sa review natin, ay i-comment nyo na lang mga kaibigan at very willing tayo na i-correct natin siya. Maraming salamat muli mga kaibigan. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.